Maraming salamat po. Narito tayo sa face-to-face. Narito po ang nagrereklamo si Yuri. Narito naman po ang kanyang amang inirereklamo, si Tatay Marcos. Alam mo, Yuri, nung tinatanong ni Kuya Boy, mahal ka ba ng tatay mo? Nag-pause ka. May duda ka na mahal ka ng tatay mo dahil kung paano ka tinuturing. Pero nung tinanong ka, mahal mo ba tatay mo? Wala kang pause. Yes, mahal ko tatay ko. So I just want to honor you na despite lahat ng naramdaman mo, 100% mahal mo tatay mo. Yes. Yung sinabi nga ni Kuya Boy na, tatay, hindi ba pwedeng hindi ka agree sa choices niya pero mahal mo pa rin siya? So, can I start there, tatay? Mahal mo ba ang anak mong si Yuri? Mahal ko po siyempre yan dahil anak ko yan. Kaya nga lang, gusto ko sundin din yung kagustuhan ko nga para sa kanya din. Yuri, narinig mo na mahal ka ng tatay mo. I'm just making the point that you can love the person kahit na hindi mo gusto yung choices niya. Pero nung bandang dulo, parang narinig kita. Halimbawa, tanggapin ko na gay siya. Pero hindi ko tatanggapin na uuwi siyang lasing. Narinig mo yon, Yuri? Once ka lang ba umuwi ng ganon? Or tuwing sweldo mo, talagang good time and everything? Tuwing sweldo mo naman po. Pero limit naman po yung ginagastos ko. So, dun muna tayo sa paglalasing. Okay uminom, pero wag maglasing? Tama po yun. Napakapangit kasi, Kuya Alan, pag umuwi sa bahay, giwang-giwang na yung lakad eh. Tay, alam mo ba nagbibigay siya kay nanay? Hindi. Hindi po. Pero natuwa ka naman kung ngayon nalaman mo na nagbibigay pala siya kay nanay ng... Kung talagang nagbibigay siya, ang gusto ko sabihin din sa akin, hindi naman ako manghihingi doon eh. Kasi natakot din siya, baka hindi nyo tanggapin pag alam nyong galing sa bakla. Tama ba yon? Yes po, inaabot ko na lang sa magulang ko. Hindi ko pinapaalam na galing sa akin yung pera. Na financial niya sa mga pag magkakasakit. Ako yung nagpo-provide. Bawat karapatan may kasamang responsibility. And bawat responsibility naman may kasama din na karapatan. Klaro yung batas ngayon. Iba yung abuse, iba yung disiplina. Well, 28 na siya ngayon, so ibang usapan na. Talagang hindi mo siya pwedeng paluin na ngayon, tay. Ang point ko, tay, meron kang karapatan kung ano yung values na tinuturo sa kanya. Pero, especially pag adult na siya, meron na siyang karapatan to make his own choices. Since binanggit mo yung Bible, nasa Bible din kasi na mahalin din yung iba eh. Respetuhin din eh. Diba? So, ang point ko, tay, we can disagree with his choices, pero mahal pa rin siya. We can disagree with lifestyles, pero respetuhin pa rin siya. Karapatan mo na sabihin sa anak mo, to mali, tama. So tayo, yun ang problema po sa child abuse. So maaring sa mind mo, mas magiging maigi ang buhay niya kapag siya'y naging straight, pag hindi siya bakla. Pero pag nilagay mo sa sakot, ginulpe, may epekto po yun tayo. So karapatan mo, tatay, na sa mga anak mo, kung anong tingin mo tama at mali, pero hindi mo karapatan mag-decide para sa kanila. Saan narinig mo, Yuri, na mahal ka ng tatay mo, na pwede niya sigurong tanggapin ito, ganyan, pero ito yung mga ano niya, anong reaction mo doon? Pinilit ko rin pong maging isang lalaki. Nagkarelasyon na ako ng isang girl. Sinubukan ko rin pong magjowa ng tomboy. Para mapatunayan ko sa tatay ko na gusto kong maging lalaki. Then, nagjowa na rin ako ng straight, tapos gay, bi. Halos lahat sinubukan ko na sa aking sarili. Pero nantag pa rin yung pagiging isang bakla ko na sana matanggap din ako. On that point, I respect your journey. Sabi niya kanina, kung matatanggap ko man na bakla siya, pero uuwi siya, hindi lasing. At pagka hindi sa barkada, anong reaction mo doon? Maging matino na lang akong isang bading na lahat ng ayaw ng tatay ko is gagawin ko na lang. Medyo iwasan ko na lang din po mag-inom. Pag inuman siya dun sa malalayong lugar, iniiwas ko kasi nga wag sa madisgrasya. Sundin niya ako para matanggap ko sa bilang bakla. Sa tingin ko sa kanya, hindi na talaga mababago yung paninindigan niya bilang bading.
unti-untiin ko rin pag-aaralan sarili ko kung tanggap ko siya. Pag-aaralan ko muna. Basta ang gusto ko, pakita niya yung pagbabago niya. Kuya Marcos, alam nyo ba na nagkaroon na ng depression yung anak nyo? Naisip mo bang magpakamatay? Yes po, Ate Pia. Dahil sa pananakit ng tatay ko sa akin, napaulit-ulitan na ako sinasaktan. Mula ilang taon mo naisip yon na magpakamatay? Naisipan ko yun age of 18 na mag-suicide na lang kaysa naman sa paulit-ulit na ako sinasaktan ng tatay ko. Pero nas nantig pa rin yung wag na lang kasi kawawa ang magulang ko pag nawala ako. Kuya Marcos, katanggap-tanggap ho ba sa inyo na pumasok po sa isip ng anak nyo na mawala na lang siya sa mundong ito dahil hindi niya kayang mapagbigyan ng tatay niya? Ganong kasama ang loob niya. Sinabit niyo siya ng patiwarik sa puno. Nilagay niyo ho siya sa sako. Binubugbog niyo. Binabato niyo. Pati yung may kaharap siyang kliyente sa parlor, sariling anak niyo, sinabihan niyo huwag siya magpagalaw ng buhok dahil hindi marunong yan. Wala ho yatang batang makakasurvive nun, Kuya Marcos. Saka naisan yung may iturong maayos sa anak niyo. Ang naging kalabasan naman bugbog sarado na ho yung pagkatao niya. Bago na lang siya para mabago rin yung mga pagtingin ko sa kanya. Bakit ho kaya siya naglalasing? Sige, pwede nating sabihin na gustong magbarkada. Pero tingin niyo ho ba, meron siyang nilalayuan na problema sa buhay niya? Meron ho kaya siyang gustong makalimutan? Kung talagang dala yun ng pagmamahal, kaya niyo ho bang sabihin sa kanya na makaramdam naman siya for the first time in 28 years ng pagmamahal? Nagaling sa inyo? Anak ko, ano man nagawa ko sa'yo noon, mapagmamalupit laban sa'yo. Hindi ko na ulitin kahit kailan. Unti-unti ko rin matatanggap yun yung tayuan mo bilang bakla. Magtulungan na lang tayo. Habang mayroon pa ako natitirang lakas dahil hindi naman ako pabata ng pabata. Para magpanibagong buhay tayo, magsama-sama na lang tayo sa bahay. Kasi ako, hindi na rin ako tutulog doon sa bahay natin. Lumayo ako dahil sa laki ng problema. Kaya gusto ko ipakita mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. Para ipakita ko rin sa yung pagmamahal ko sa bilang anak. Hindi ko na ulitin yun. Sinsya ka na. Hindi na kita sasaktan. Igagalang ko na laging pagkatao mo. Sa akin pa, masasabi ko lang sa'yo, sa hirap na dinanas ko nung bata pa ako sa'yo sa pananakit mo, hinahayaan ko yon dahil lagi nasa isip ko, mahal ko ang tatay ko. Tandaan mo pa, mahal na mahal ko kay ni Mama. Hindi ko na lang sa'yo pinaparating na kada may sakit ka, pupunta ka sa mga hospital. Ako ang nagpo-provide ng pera. Di bali nang mawalan ako, maging okay lang kayo ni Mama. Dahil ako nagtatrabaho, pero para sa inyo, dalawa ni Mama, hindi para sa akin. Tanda mo, mahal na mahal kita. First time yun ni Tatay Marcos na hawakan at mayakap si Yuri in 28 years. Hindi lamang Father's Day celebration ito, pero Pride Month ito. I also have a point of view. Dahil tatay, bakla ako. Parati ko po sinasabi na ang pagmamahal ng isang LGBT person ay pantay sa pagmamahal ng kahit sino. Ipinapaliwanag ko po yung karapatan namin mabuhay. So tatay, he's gay, he's human, anak ng Diyos po yan,
At higit sa lahat, anak niyo po yan. Kaya yung pagmamahal mo ay hindi dapat ipakiusap ni Yuri. Baka pwedeng titigan niyo po, akapin niyo po ang anak niyo. Merong kadakilaan ho yun. Maraming mga bakla, mga lesbian, LGBT people, ang inuuna ang kanilang pamilya kaysa sa kanila. Ako, did I choose to be gay? Hindi po. Kami naniniwala kasi na anak din kami ng Diyos, and we were born, we were created to be who we are. Buksan niyo ho ang puso niyo. Tao ho yan. Mabuting tao ho yan. Sandata niya ho ay pagmamahal niya. Palalampasin ko ang lahat. Bakit? Dahil mahal ko ang tatay ko. Yuri, ano naramdaman mo nung hinawakan ka ng tatay mo at sinabi niyang mahal ka niya? Baka sarap pakinggan yung salitang... First time? Yes po. Salitang, mahal kita anak, tanggap kita at ganyan niya. Bilang tunay nga anak, mamahalin ko na siya. Habang ako'y nabubuhay. If you know somebody, a child, a young person, or even an older person, biktima ng abuso kay bata o matanda, tulungan yung mailayo kasi hindi tama at hindi nakakabuti na tiisin yon. Isa sa pinakamalaking problema ng Pinoy, yung pagiging orphan, yung orphan spirit, yung feeling nila ulila sila. Bakit? Kasi hindi daw nakadama ng tunay na pagmamahal ng tunay na tatay. Marami po, hindi nila makita yung pagmamahal ng Diyos Ama kasi hindi na nakita yung pagmamahal ng tatay nila. Ano man ang intensyon natin, pag inaabuso mo anak mo, hindi mapapalapit, hindi makikita yung pagmamahal ng anak. Salamat liwa, Tito Boy. Mga payong pinagkaloob nun kayo, Tito Boy, Kuya Alan, Ate Pia. Maraming salamat. Maraming salamat at mabuhay kayong dalawa. Kwento naman po ito ng magkaibigan, nangungupahan, may mga bayarin, issue kung sino ang may-ari ng tinitirhan. Ito po ang ihihingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia sa pagbabalik po ng... Cayetano in action! Cayetano in action! Cayetano in action! Boy Abunda! Matapos ang pag-aayos ng mag-amang Yuri at Marcos sa Cayetano in Action with Boy Abunda, tuluyan na ngang natanggap ng kanyang tatay si Yuri. At para mas maging masaya ang pinakaunang pagdiriwang nila ng Father's Day na sila ay magkasundo, nakatanggap sila ng munting halaga bilang regalo mula sa programa. Salamat, Cayetano in Action with Boy Abunda. Salamat!